So, good day mga boss. I-share ko lang yung ating bagong kabit na RCB S1, yung racing type na is compatible siya sa Winner X and RS150. So, papakita ko sa inyo no kung ano ba yung naging experience ko sa pagkakabit nito. So, dito tayo sa may shifter muna na side. So, yan magiging ano niya, 1 up, 5 down pa rin yung shifting niya kasi pang racing. So, ang naging ano natin dito ay yung bracket niya talaga is yung nagiging main ano niya, compliance niya dito. Dahil yun nga, mahaba yung ating bracket, so nagputol tayo dyan. So, bakit hindi ko binaliktad? Pwede naman yun dito, sa baba. Magkaiba kasi size ng butas yan mga bossing. Yung butas dito at butas dito magkaiba, mas malaki dito. So, kung gusto mong baliktarin siya, pwede naman, palalakihin mo lang yung butas nito. Yan magiging ano yan. And then, so, wala naman naging problema dito sa ating shifter, no? Sa left side. So, doon tayo sa kabila. So, ito yung kabila natin mga bossing. Medyo nahirapan tayo dito. So, akala ko madali tulad ng S2 kasi medyo mahirap din talaga ikabit. So, mas mahirap ito, may i-convert ka kasi. No? So, yan. Ganun pa rin naman. Yung kanyang, puputulan mo pa rin. And then dito, para hindi siya maumpog dito sa yung pump niya sa bracket. So, need yun ng spacer. Hanap na kayo ng spacer na po pwede. Buti na, kompleto ko kagabi. May mga space. May mga washer ako dyan. So, nilaglagay ako. And then, muntik na rin yung aking muffler. Kaya, binend ko na lang yung ating brackets. So, ipapayos pa rin natin yung muffler natin, no, kung hindi talaga pwede. Pero okay naman, as in, meron naman siyang agwat. Pero sa pagsiset-up naman itong brake pump, saka lang, compare mo doon sa S2, medyo mahirap sa S2, no? So, mas madali i-set up yung brake pump nito kasi lalagyan mo na siya parehas dyan. Yan. So, nga pala, ang hindi na magagamit mga bossing is yung brake light na nasa likod. So, wala siyang lalagyan. Kasi hindi naman talaga need ng brake light sa racing. So, ilagay nyo na lang siya doon or i-tape nyo na lang, itali siya para hindi siya malaglag. So, no need na talaga yun. Talagang useless na siya. Kumbaga, wala siyang lalagyan. Compare sa S2 na meron siyang pwede paglagyan ng brake light. Para pag nagpreno, is magbe-brake light yung inyong ilaw. So, yun naman sa tibay niya, ang tingin ko mas matibay yung S2. Kumbaga, nakapix siya. Kasi, pati dito sa bracket, naka-bracket dito yung S2 eh. So, wala na siya ngayon. Pati dito, wala na rin. Wala na siyang lagayan. So, ang nagiging tibay na lang nitong S1 is from here saka dito. Wala na siyang other bracket na kaya hindi siya po pwedeng hawakan mo siya ng todo or kung maglilip kayo nito inyong motor kung wala kayong handlebar tulad ko, huwag yun hawakan sa putres dito. Kasi talagang wala siyang compare doon sa S2. So, yun ang magiging magiging kakaibahan niya kung kayo naka S2 then mag S1 kayo. Then so dun sa naman sa axle, hindi ko lang alam mga bossing sure kung mayroong kasama na binebenta yung shifter na axle. Hindi ko alam Pero may nagsabi na kasama daw yung axle. So ang ginamit natin is stock. So kaya wala siya mga spacer dyan unlike sa S2 na may spacer doon. Kaya medyo labas siya. So ito nakadikit talaga doon sa loob. So wala siyang spacer unlike sa S2. So yun ang napansin ko rin na kakaiba dun sa S1 saka sa S2 na RCB. So ito kasi pang RS150 na shifter kaya kailangan meron kang adjustment na gagawin. Sa mga nagbabalak, yun ang inyong mindset na meron kayong babaguhin. Pero konti lang naman, gamitan lang natin ng malawak na imagination. So ginabi talaga ako rito sa pag-aayos. Buti na lang meron tayong mga additional na or nakatabi niya ng mga washer kaya nabuo pa rin natin siya kahit papaano. So yun lang mga bossing, update ko kayo kung ano ba yung kaibahan natin experience sa S2 at S1 kapag na-rides na natin siya. So far, so good naman siya. Maganda ang dating. Thank you.